Matigasan ho talaga itong mga kababayan. Kaya tayo dito sa PH Update, hindi ho natin bibitawan itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila ho kasi ng pag-clear ng COMELEC dyan sa mga natanggap na campaign contribution itong si Sendante, talaga hong tinuluyan itong si Bonjing, itong si Sendante. Pag-usapan ho natin yan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Talaga hong tinuluyan ng bangag administration na to si Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila ng ika nga pagka-absuelto niya sa COMELEC, talagang ginawan ho ng butas nitong si Boying Remulla yung kakarampot na milyones na natanggap ni Sendante. Kung ikukumpara doon sa trilyong ninakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipinas, 75 milyon hindi naman. Meron ka ba milyon niya, PH? Sana all may milyon. Diba? Oh. Hindi naman kakarampot yung 75 milyon. Isa't kalahating maleta lang ho yun mga kababayan. Kung ikukumpara doon sa bultong perang ninakaw ng administrasyon na to, kakarampot lang ho yun mga kababayan. Kaya naman, marami sa ating mga kababayan ang nalalabuan kung bakit itong si Boying Remulla talagang pinanggigigilan itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito, Frontline Express. Pakinggan natin. Okay? Alerto na mga otoridad sakaling ipaaresto na ng Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta. Naka-alerto mga otoridad. Sana all naka-alerto. Sana all naka-alerto para arestuhin din yung mga magnanakaw dito sa administrasyon na to. Kaugnayan ng kasong plunder. Narito ang express report ni Gio Robles. Oras na maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Handa na raw ang PNP-CIDG na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng kasong plunder o pandarambong na isinampa ng ombudsman sa senador. Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to... Gusto maging PNP chief nitong si Sir. Anak ng tokwa, ang daming mga batang hamog. Pinagbabaklas yung mga nagdadaan dyan sa Maynila, no? Ang daming mga snatcher, hold-upper, drug pusher. Sana all handa sa pag-aresto. Palakpakan mo tayo. Tumagin si PNP siguro itong si Unggoy. execute any lawful order from the court. Pero kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta, makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago sa Lunes ho. Ano na to? Mind conditioning na ho to mga kababayan. Mind conditioning na to. Bukas talagang sasalansanin ho nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko tayo magtataka bukas kasagsagad ng impeachment tawag dito. Bigla hong lalabas ang warrant laban dito kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko tayo magtataka dyan. Mga siraulo itong mga nasa administrasyon na to eh. Arestuhin. Una nang sinabi ni Marcoleta na handa siyang makulong. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. 3 counts ng plunder ang isinampa laban kay Parang yun na i-report 3 counts ng plunder sa Vice Special Effects. Alam mo talaga. Sana all 3 counts ng plunder. Marcoleta. Bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nag-ugat ang mga kaso sa 75 million pesos na campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang tinanggap ni Marcoleta mula sa dating kongresistang si Mike Defensor. 25 million ang galing sa isang Joseph Espiritu at 20 million naman sa isang Aristotol Viray. Kasama rin sila sa kinasuhan ng plunder. Hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang naturang donasyon. Sa ilalim pa ng anti-plunder law, pwedeng kasuhan ang isang opisyal kung nakatanggap ito ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos. Hindi naman ho galing ill-gotten wealth yun eh. Mali daw eh. Galing sa mga businessman eh. Hindi rin naman galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino.
Ngayon, dito sa susunod na eleksyon, mag-ingat yung mga tatanggap ng campaign donation dahil may kalalagyan kayo sigurado dahil sa ginawa na ni Boying Remulla. Sigurado yan, maniwala kayo. Kakalkalin ho yan mga kababayan. Yung mga campaign donation. Naku, yari kayo dyan. Lampas na Pagka dyan merong umame na nag-donate sila sa inyo at wala sa sosi nyo, anak ng Petrang Garapata, may kalalagyan kayo kahit wala na kayo sa pwesto, mga walang yan kayo. ang 75 million pesos na tinanggap ni Marcoleta. Sa Facebook Para namang ito namang reporter ang OA. Tinanggap. Pambihir. Tinanggap. Kala mo naman galing sa nakaw yung tinanggap, galing nga sa mga businessman. Pero yung galing sa nakaw dito sa mga maanumalyang flood control project, itong News 5 na to, kahit isang sound effect, wala. Pagka pinapakita yung pagmumukha ni Martin Romualdez, wala. Walang dung. post naman ni Defensor. Gamit na ganit yung dung. Tinawag niyang selective justice Selective ang justice. isinampang plunder sa kanya. Pero haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot. Dinawit din na defensor si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap din daw si PBBM para sa kanyang 2022 presidential campaign ng milyon-milyong donasyon noon mula sa isang individual na kalaunay itinalaga niya rin sa posisyon. Buwelta naman ng palasyo, private citizen pa niyan si PBBM. Po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Ay Marcos? nako, nakita ko na yung buwisit sa buhay ng bawat isang Pilipino. Hay na nga mga kababayan. Buwisit sa buhay ng bawat isang Pilipino. Langyang yan. Si Auntie Claire pala yun. Ay na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito sa interview nitong si attorney dyan sa DGAR 1026 News. Game! Sa iyong mga taga-subaybay ng inyong programa dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Opo, naisampa na po ang kaso. Otomatiko ba ito once na galing po sa ombudsman at maihahain na sa Sandigan Bayan ay agad na maglalabas na anytime soon ng warrant of arrest or pwede pa ito maharang o ma-question ng kampo ni Marcoleta? Maglalabas na po ng warrant of arrest ang korte at magkatapos po merong gagawin yung kanyang abogado para siya ay mabigyan ng ito po kasing kahit na non-bailable itong plunder, pwede pa rin naman pong subukan ng kanyang abogado na siya ay hinga ng bail dahil yung pong bail is a matter of right at yan po ay nadi-deny lamang when pagka in the case of a capital offense at saka the evidence of guilt is strong. Dito po sa usapang when the evidence of guilt is strong, doon po sila kakatig dito sa paghingi ng bail sa kasong ito. Kahit po sinasabi sa batas na it is non-bailable, pero sabi ko nga po, bail is a matter of right and lalo na po kung mahina ang ebidensya. At sa tingin ko po, dito sa kasong ito kay Senator Marcoleta, mahina ang ebidensya nila. Mahina ang kaso. Opo. Pagpalagay po natin, sir, sakali man po na umusad talaga at maglabas po ng warrant of arrest, mga ilang buwan o aabot ba nito ng taon bago po ang pagresolba? Kasi alam natin ang darating na po sa darating na po na Lunes ang pag-uumpisa ng impeachment trial. Marami talaga ang manghihinayang considering isa si Senador Marcoleta sa mga maraming bumibilib sa estilo ng kanyang pag-iimbestiga, pagtatanong, lalo na sa mga usaping legal attorney. Totoong na magiging kawalan yan sa ating lahat. Kasi yung diskusyon sa impeachment trial, part ng natin yan nagiging part ng ating jurisprudence, nagiging part ng ating kaalaman na dapat sana ay maging benepisyo ng mga darating na Pilipino na itong bagay na ito ay makapagpayaman sa ating pag-iisip, sa ating mga galaw. Kaya lang po, maaari nga na dahil sa kanilang pangamba, si Senator Marcoleta magaling na abogado at magaling mga tuwiran, gusto nilang kumbaga busalan na agad ang kanyang bibig.
Maaari pong magtagal, maaari pong hindi magtagal dahil ito naman po ay kailangan bigyan ng prioridad ng ating hukuman dahil si Senator Marcoleta ay hindi po isang ordinaryong taong akusado. Siya po ay isang senador at sa ngayon po ay may mahalagang katungkulang ginagampanan ng Senado. Ito po ay first impression, ngayon lamang po ito nangyari at maaaring ma-enrich ang ating jurisprudence dito sa pangyayaring ito. Maaari pong bilisan nila ang kanilang pagdinig at sila ay magdesisyon agad whether or not to grant him temporary liberty even during the hearing of the impeachment trial lamang. Opo, marami sa ating mga mapanuring mga kababayan talagang iginigiit na merong selective justice lalo na sa mga pangyayaring ito pero tinatanggi ito ng gobyerno. Pero ang napansin nila yung bakit nila nabanggit na merong selective justice? Kasi yung sinasabing hinog na noong paglipat ng ibang partido, ibang faction, biglang naging hilaw yung kaso, no? Pero itong hindi hinog, kumbaga hinog sa pilit kasi kinalburo, yun ang talagang umusad po. Ito po sa issue po ni Senador Marcoleta kumpara doon kay Senador Joel Villanueva na naalala ko noon ay talagang ipinagmalaki pa ng ombudsman within 2 weeks. Pero last May pa yun na nabanggit. Pero ngayon biglang galing sa pagkahinog parang nawala pagkahinog, attorney. Kumbaga sa bomba nagmintis. Ganito yun maliwanag na maliwanag yung selective justice. Hindi maikakaila yun dahil kung ikukumpara mo, ako ihahambing ko yung kaso ni Senator Marcoleta sa kaso ni Senator Jude Escudero. Yung kay Senator Jude Escudero Cheese. at yung sa kanya parehas pero Cheese. campaign donation. Cheese Escudero po. Yung nag-donate kay Senator Jude Escudero, Cheese. Attorney, kontratista. sino pong Jude? Ang tawag ko kasi kay Cheese Jude kasi Jude. ayaw daw niya ng Judas. Di sabi ko, hey Jude. Hey, Jude. Jude. Yung pala. Sorry. Okay po. Tuloy Sorry. po. Jude. Tuloy, Jude pala, attorney. Jude. So, itong kay Senator Escudero, ang nag-donate sa kanya ng campaign fund ay kontratista. Okay. Itong nag-donate, assuming this is true, assuming hindi ko ina-assume na it is true. I am not assuming na meron talagang 30 million na ibinigay si ex-Congressman Mike Defensor. Ay ina-assume lang natin na nagbigay nga siya ng 30 million. Si Mike Defensor hindi kontratista. Si Mike Defensor does not have any business with the government and does not have any business transaction with Congressman Marcoleta, then Congressman Marcoleta, who just happens to be a friend who he wants to help. Itong dalawang ito, maiko-contrast mo. Inuna nila yung kay Senator Marcoleta, yung kay Senator Jude Escudero, nung lumipat, hindi na nila itinuloy. So kung selective justice ang pag-uusapan natin, maliwanag na merong selective justice dito sa pamahalaan na ito. Opo. And suma total, pag papakialaman na naman yung threshold para ma-convict ang isang impeachable official, ito talaga'y sukdula na ba, attorney? Alam nyo yung threshold, wala akong pangamba doon, hindi nila pwedeng pakialaman yun Hindi sila isasalba ng Abilino versus Cuenco sa kanilang pangangatwiran dahil sa Abilino versus Cuenco, isa lang ang desisyon doon na napakalinaw. Doon sa main case at doon sa motion for reconsideration, yung selection ng Senate President is a political question, period. All the others are mere discussion, expression of opinion ng mga justices na kasama doon sa nag-usap, nagbotohan doon sa kaso na yon. But it did not form part of the decision of the court. Isa lang po ang decision doon. It is a political question na hindi nila pwedeng pakialaman. Ipinaliwanag lang po ng Korte Suprema doon sa Abilino versus Cuenco na
ang quorum talaga is 13. No? Expression lamang ng isang justice, yung ikaw ay abroad and you cannot be reached, yung isa ay may sakit, therefore hindi makakaboto, kaya binaba sa 22. But then again, that was not sustained by the court. Hindi yun na-sustain, hindi yun kasama sa naging parte ng desisyon ng Korte Suprema. No, those are, ang tawag namin doon, obiter. Hindi siya parte ng desisyon na nabanggit lamang. They mentioned in passing, but it does not hold water at all. So, hindi pwedeng galawin yung 24. Maliwanag po yan. Kahit na sabihin natin, kasi ang wording ng 1935 Constitution ay ganito at ang wording ay ng 1987 meron ng all. They both mean the same actually when you read it and you examine it. They both mean the same. Yung all sa 1987 is actually a surplusage because hindi mo kailangan ilagay yung all. Kaya lamang, dun sa matter of style, sinabi nila, it's better to be clear. So, in-specify nila yung all. But there is no distinction between the provision of the 1935 Constitution and the 1987 Constitution. It's just a matter of style. So, they cannot touch the denominator. 24 or 24 yan because there is no vacancy in the Senate. There can only be vacancy in the Senate if a senator dies, if a senator resigns, if a senator is expelled by 2/3 vote. Yun lamang po para magkaroon ng vacancy para maging 23 o 22 as the case may be. Pero hanggat wala yung pangyayari na yon, 24 po ang denominator. And the quorum will be 12 plus 1 is 13. Ngayon, ang isa pong hindi nila nakukonsidera doon sa kanilang gustong gawin, actually suicide yan eh. Pag binaba mo yung denominator, therefore bababa ang quorum, bababa din yung number of votes to acquit. Huwag nilang kakalimutan na pagkatapos ng presentation ng prosecution ng kanilang evidence, may karapatan ang depensa na mag-file ng demurrer of evidence. Motion to dismiss po yun. On the ground that the prosecution failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. And they need less vote to acquit the accused. Yun. So, hindi po ako worried doon sa pagbaba ng denominator dahil hindi po sustain yun. Ngayon, kung ibababa nila, di sige, maganda rin po dahil then we have a ground to elevate the case to the Supreme Court, in which case that whatever decision they will come out with, hindi po yan magiging enforceable right away. We will wait for the decision of the Supreme Court for it to become final. Opo. So yung bababaan yung threshold, hindi rin pala siya viable na option kung gustong tanggalin kagad nito mga siraulo na to si Vice President Sara Duterte. Yun pala ho yun. Kaya alangan din ho pala sila, hindi sila padalos-dalos dito sa pinaplano nila na to dahil pagka tumakbo sa Korte Suprema at valid naman yung sinangguni sa Korte Suprema, may kalalagyan yung mga siraulo na to. Ito naman po sa posibilidad Siraulo na umabot ng hanggang susunod na taon ang trial. Sa tingin nyo, okay pa ba ito? Alam nyo po, baka malagay sa alanganin din yung paghimay natin sa budget for, tinatawag nila nga na election budget. Kasi mag-uumpisa na yan during last part ng taon for 2027 at sinasabi na ang impeachment lalagpas baka hanggang January, February ng 2027. Alam mo itong lahat ng nangyayaring event ngayon is a very clear manifestation of their fear. Wala na silang ang focus na lamang nila is getting rid of the Vice President. They just want to eliminate the Vice President because pag si Vice President umabot sa 2028, sigurado. Ay nako, yung gagawin nila ngayon sa trial na to sa plunder, okay ko dito eh. Kasi yung gagawin nila dito, gagawin natin sa napakarami sa kanila. Dahil sila ang nagsimula nito
Sila ang nag-set ng president na ganito. Pagdating ng turn nila, then we will apply the same to them. Yan ang nga ho sinasabi ko dito. Kaya dapat mag-ingat talaga sila dito sa mga ginagawa nila na to. Ano sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Yun ang problema nila. Kasi, plunder. Di sige, gusto nyo ng ganyang usapan, ganyang klaseng pag-maniobra ng plunder, di sige, mag-set kayo ng president. And then we will do the same when your turn comes. Mas marami kayo. Opo. Kaya okay ako dyan. Because si Senator Marcoleta hindi yan papasok sa plunder. Maniwala ka sa akin. Opo. Dito naman po sa huling topic lang po, Attorney, dahil doon sa 18 sa tinaguriang Brave 18, 8 po doon, 8 sa mga salaysay, ay ginamit ng ombudsman laban dito kay Speaker Romualdez. So ibig sabihin, nakikita nilang credible talaga. Bakit kaya hindi rin umaakma yung Senado ngayon para muling imbestigan once and for all at imbitahan yung mga sinasabing may nalalaman, lalo na yung may dagdag pa, yung Valiant, may Fearless 14, Valiant 7 pa, na mga dating sundalo po na naging kawani ni Congressman Zaldico. Ayun nga yung ano ba yung sinasabi nila na merong tinitignan at merong tinititigan. Hirap na hirap sila doon sa mga kaalyado nila na isa lang dahil pagka merong, kasi yung kanilang tightness is only as strong as the weakest link. May isa lamang bumigay dyan, kaya ayaw nilang pabalikin si Saldi because Saldi was and is that link already na pwedeng maglabas ng lahat ng nalalaman niya. And actually, kung talagang naghahanap ka ng state witness, si Saldi lang ang pwede. Pwede rin si Speaker Romualdez, pero patunayan niya muna that he is not the most guilty para siya ay magamit na state witness. So, yun ang problema ng present administration ngayon. Sabi mo nga kanina, selective justice. Talagang namimili lamang sila ng kanilang pupuntiryahin. Kasi kung hindi sila namimili, marami na dapat nakasala ngayon. Yung mga pinapangalanan ng mga whistleblower, dapat yun ang mga tinatawag. Opo. Siguro, panghuli na lang, General, mensahe na lang po sa ating mga kababayan. Alam mo, gusto kong pag-usapan natin yung plunder ni Pag-usapan Senator natin. Marcoleta. Yan. Nabitin din ako, pag-usapan natin. Sige po, Para lang ano pang may dadagdag niyo po doon na Attorney? Marami. Ganito yun. Una muna, pag-usapan natin for proper perspective, yung definition ng plunder. No? Yung plunder kasi is any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, affinity by consanguinity, relatives by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, etc., amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth. Okay? Through a combination or series of overt or criminal acts as defined in Section 1D nung batas. Yung Section 1D napakadami, no? So para sinabi mong ikaw para makakumit ka ng plunder, kailangan meron kang series, inulit-ulit na pangyayari o kaya a combination of mga six instances dito that the acquisition of the ill-gotten wealth was through misappropriation, conversion, misuse, malversation of public funds, or raise of public treasury by receiving directly or indirectly any commission, gift. Actually, nakasenter sila dito sa gift doon sa kaso ni Senator Marcoleta. Share, percentage, kickbacks. So there are other illegal or fraudulent conveyance or disposition of assets by obtaining, receiving, accepting directly or indirectly any shares of stock or equity, by establishing agricultural, industrial, commercial monopolies, or by taking undue advantage of official position, authority, relationship, connection to influence to unjustly enrich himself or themselves at the expense and to the damage and prejudice of the Filipino people and the Republic of the Philippines. So, pag sinabi mong kombinasyon ng anim or series, ulit-ulit mo. Yung kay Senator Marcoleta, ang sinasabi ko kanina,
assuming the 30 million is real, kailangan pa nilang i-prove na merong ulit-ulit kasi doon sila nag-concentrate. Ang concentration ng demanda nila, in my opinion, is concentrated on the gift, yung ibinigay na campaign fund ni ex-Congressman Marcoleta. Ex-Congressman Defensor. Opo. Okay. This is assuming that it was truly given and it truly exists. Kasi kaya ko sinasabing I assume na yan ay totoo, kasi kaya ako naniniwalang hindi yan totoo eh. Kasi unang-una wala yan sa salin ni Congressman Marcoleta. Pangalawa, wala yan sa sose ni Congressman Marcoleta. So that fact cannot be established. Kung sinasabi nila, ay nag-confess ka, kailan siya nag-confess? Doon sa interview. Kung sinabi niya, kaming dalawa nang iinis lang, tinitingnan lang namin kung saan papunta ang mga investigasyon nila para maipakita lalo sa taong bayan kung anong klaseng pamahalaan, anong klaseng ombudsman meron tayo. Opo. So, then again, ang sinasabi ko, kaya makakalusot siya. Wala itong plunder case ni Senator Marcoleta is because in all criminal proceedings, parang criminal proceedings na rin ito you have to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Kailangan mo mag-present ng evidence. Doon sa hearing sa bail, they have to present evidence that the 30 million exists. If they cannot produce evidence that the 30 million exists, di assume natin na yung dalawa lamang totoong binigay. Di 45 million lang yun. 75 kasi yung total. Di wala pa rin plunder. So, ang tingin ko, kung bibilisan lamang nila, pwedeng umabot si Senator Marcoleta. So, kaya gusto ko lamang pag-usapan kasi kanina meron akong post, sinabi ko, walang plunder. Tapos kinumpara ko yung kaso ni Senator Marcoleta kay Senator Escudero. Yung kay Senator Escudero, problema niya na yun. Pero ang sinasabi ko, yung kay Senator Marcoleta, mahirap Assuming na totoo yung 30 million, kailangan pa rin nilang ipakita na mayroong combination or series of criminal acts committed dito sa anim. Or inulit-ulit nila yung isang number. They still have to show that. But first and foremost, they have to prove that the 30 million that was allegedly given is real. Opo, tsaka pag may nagbigay, dapat may kaukulang kapalit para ma-qualify din doon, General. That's correct. Yun yung kaya nga sinasabi ko, nakakonsentrate sila sa gift. Okay, yung gift kailangan konektado doon sa merong pecuniary benefit. Napala, May benefit, kung may may napala kapalit. ba, opo. Oo. Anong kapalit? Hindi naman siya kontratista. Yung maliwanag na pwede mo ma-establish na may pecuniary benefit, yung kontratistang nag-donate kay Jude, kay Escudero, kay Senator Escudero. Pero kay Senator Marcoleta, na assuming na totoong nagbigay ng 30 million si ex-congressman Defensor, patunayan nila na mayroong Pero yung kagaya attorney kay Marcos Jr. na yung mga benefactor niya nag-donate nasa mga posisyon ngayon. Hindi ba pasok 'yon? Pasok na pasok. Yan ang maliwanag ng mga pasok na pasok. Kaya nga sinasabi ko, maganda tong ginagawa nila. Because we can do the same to them when their turn comes. Yung mga major contributor, yung isa, SAP, yung isa, di ba, magaganda mga posisyon See? So, because sila yung nagbigay ng campaign donation. Bakit sila pwedeng tumanggap, hindi sila kinakasuhan? Bakit hindi pinapayla ng impeachment on that ground? So, ito yung mga bagay-bagay na Kaya sinasabi ko, maraming congressman, maraming senador harap sa ombudsman sa susunod na kabanata ng ating politika. Opo. Attorney General, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Lipat ho tayo kay Atty. Trix Gay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. So, matapos ang rally,
At matapos, of course, I understand that a lot of people are feeling down, feeling frustrated. It's perfectly fine because ganyan talaga pag lumalaban. I'm not saying it's a good thing, whatever it is that's happening or whatever it is that's causing you to feel a little down. But I think you should get used to it. This is really how the underdog fights. But there's no reason yet for me. There's every reason to move on from it and go back to the fray. And nasa na ba ang laban ngayon? We're back to impeachment. Hi, Sir Gerald. Sabi niya maganda si Attorney Trix sa personal. Hala, ibig sabihin hindi maganda in everything else, no? Bastos. Kung magko-comment ka, ganyan din ang comment mo. Huwag ka na mag-comment. Matangkad lang siya ng konti, sabi ni Gerald. Bastos. Okay. So alright. Walang yaka. It's understandable for those who feel frustrated, completely understandable. For those who feel, a little tired, again, completely understandable. But the nature of the fight that we're in is that we continue. We keep going. Hindi ito sprint. Marathon ho ito, marathon. Patagalan ho ito. Endurance competition ho ang mangyayari dito. Talo ang mapagod. Ang laban natin dito sa bansang Pilipinas, endurance competition. If you feel tired, we understand. There's no such thing as hopeless. You make your own hope. Correct. Kasi the problem is, if you rely on other people for your own feelings, somebody will always be able to control you. Kung ang feelings mo dahil may ginawa yung ibang tao, makonsolado ka nila. Whereas, if you divorce your feelings from what the other people do, then you have complete control of it. Sabi ni Zeus, kahit sa ibang bansa punta si B, may protest, nakakahiya talaga. Well, he brought it on to himself. If maayos ang pagpapatakbo, kung may tunay na serbisyo para sa bayan, di naman siya gaganyanin eh. Sabi ni Finding Fiona, only for me lang yan, attorney. Yung parang What do you mean VP Inday is still going to go through an impeachment trial. And even if we know that she is innocent, even if we know that this is a political event, even if we know that there are senators who are not willing to convict her and they most likely will not reach the desired 16 affirmative votes for impeachment, they're still going to try to ruin her, to destroy her, to make her look evil and bad. They will try to, defeat her trust and approval ratings. They will try to defeat. Di ba nga si Marcos Jr., napaka-addict nung sagot niya. Kung talagang di ba? Kahit sabihin ng abogado mo na huwag kang magsalita ka, di ba? Ganon yung niya eh. Ganon yung argumento ni Marcos Jr. eh. Dapat sumagot siya. Ganon pa. Meron pang ganon nilalaman. Adik na adik ang datingan. Pambihira. Basically, us. We're the targets here. Not just VP Inday. The targets are us. They want us to change our minds about VP Inday. They want us to change our insistence on voting for her in 2028. How can we give up? And why should we? At bakit sinasabi nyo The reason you're feeling that way is because you put your hopes on a big event. One big event that will wash away everything, that will wipe the slate clean and turn everything around. Sometimes we don't get what we want. Sometimes these things medyo suntok sa buwan. We keep trying, of course. But does that mean automatically we're entitled to win? Unang-una, diba? How many went? Andyan na yung INC, pero ilan sa ating mga DDS ang pumunta? Yan. Okay. So, there's really nobody to blame here.
If hindi kayang mag-draw ng crowds, then we have Plan B. And Plan B is to take VP Inday to elections. So bakit ano na? When the original plan has always been bring her to elections, help her to survive until the next elections. So itong mga ganito, biglang nagka-rally, yung rally ang dami-daming tao, maganda yan. And yes, we can hope that that will be the solution. But if that isn't the solution, there is always elections. We take her to elections. Now, a lot of you are going to say things like, paano kung dayain? Paano kung hindi umabot? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Hello, how does that affect the strategy to take her to elections? Diba? How does that affect this? Sabi ni World of Ice, kaya nga 20K lang pumunta, sana marami pa pumunta. O how do you get a lot of people to go? We have to put in the work. We have to put in the work. That's on us. How many people did you convince to go? How many people actually used their feet and then just went? Don't blame yourselves. But certainly we can resolve to do better. Sabi ni Ma'am Zaidi, paunti-unti at pasasaan ba? Magwawagi pa rin tayo hanggang sa dulo, laban lang. Yan ang mindset. May point si RJ, sabi ni RJ, I think parang nilalagyan ng kordon ng local media ang mga nangyayari para hindi malaman ng international media. Pansin ko po, hindi na ibalita yung rally natin 2 days straight sa international media. Meron naman, nakikita naman natin yung iba. But was it po, kasi paano nila masosource yan? Ang importante isn't the regular mainstream media. You know what it is? It's PNA. Yan yung wire service ng Pilipinas. If PNA reports it, it will get out. Pero is it newsworthy? So, we also have to think critically. Sabi ni Jumelski, could it be pilot rally yung ginawa ng INC? Kung magtuloy-tuloy ang bendalo at injustice, mas marami na lalabas. Lalo pag kinulong nila si Senator Marcoleta at binaboy ang impeachment. We are one. Well, but what do you call the 2 previous rallies where naka 1 million talaga ang INC? So, I'm waiting for somebody to come up with an answer or an explanation of what happened there. But it's also possible that sinabi lang talaga ng INC, okay, enough. Di ba? Umaasa tayo sa kanila. So I am not sure. I still don't know the reason, but I trust that there is a very good one. In the meantime, we have to take VP Inday to 2028 elections. Sabi ni Isa, nakaka-worry po yung kay Senator Marcoleta, sad naman binabaluktot ang batas. Well, that's the administration flexing. Yung mga pinamumukha nila na talo kayo sa rally. 'Di ba? Ang daming dumating ilang libo ang dumating, file pa rin sila. Kinasuhan pa rin si Senator Marcoleta. It is necessary for government to do that to make themselves look strong. Ito maganda ito, sabi ni One Republic Zion. It's funny nga, when we do rallies to call out BBM, ibang sumasagot, yung mga kakamping. Good observation. They're not even BBM. Excellent observation. Sa totoo lang, you put it very well, One Republic Zion. Ang galing ng observation mo. Tama ka. Bakit pag kino-call out natin si BBM, yung mga pink or yellow ang sumasagot? That's a very interesting thing.
Eto, sabi ni Victoria, kahit sama pa kayo, di presidentiable ang pinipilit nyo. Alam nyo yan, na di kaya ni Sara, bangag pa yung kalaban niya. Ha ha, ha 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 ha. I really find it disturbing when trolls come in here and then laugh at their own jokes. It really shows some kind of twisted mentality. So ito, sinasabi niya yung kanyang opinion, ang sabi niya, hindi daw presidentiable yung pinipilit natin. Eh bakit ang dami-dami? Bakit forerunner pa rin siya? Bakit number 1 pa rin siya sa mga presidential surveys? Bakit solid 39-40% na po ang rating niya? At ang layo ng sumunod sa kanya, which is what? Lenny at less than 30. So, hindi ko alam kung sinong kausap nyo at hindi ko alam kung anong ibig sabihin mo na di presidential. But apparently people like Inday Sara. And they're willing to vote for her. That's what the surveys say. And it's not just one survey. It's nearly all of them. So, hindi ko alam kung ano ang basihan para sa iyong opinion. And oh, by the way, kung akala mo it's funny to laugh at your own joke, it's really just sad. Ayun na nga mga kababayan, dito ko na ho tatapusin ang ating reaction video. Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video na yan na Torrentix, punta lang ko kayo dyan sa Luminous by Torrentix sa Angeles. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Pautuloy pa natin ng konti.